Sir, dito po ang upuan ninyo. Tutulungan ko kayong ilagay ang bagahe. Sorpresa ba ito ng airline? Pasensya na po, sir. Aksidente lang. Hindi ba't karamihan ng magagandang bagay ay aksidente? Okay lang sakin. Sa flight pauwi ng bansa, makakilala ng isang perpektong tao. Sir, maging desente po tayo. Kung hindi, tatawag ako ng tulong. Tumahimik ka. Dumapa ka diyan. Panahon na ngayon, naghahijack pa kayo. Tumayo ka, huwag kang magdaldal. Gumulong ka sa ISIL at dumapa. Marami nang nagtutok ng baril sa akin. Alam mo ba kung ano nang nangyari sa kanila? Tangina mo. Ano to? Tao ka ba o multo? Di yon importante. Hulaan natin kung heads o tails ang barya. Isang topic sa barya, buhay mo'y papel. Tails, mamatay. Heads, mabuhay. Ikaw ang leader ng mercenary group, si Judge Xiao Shen. Handa na. Bilisan mo, itali ako at ang aking mga kapatid. Bakit ka pa nakatigil diyan? Bilisan mo, kung hindi, babarilin kita. Ginoong Xiao, tingin mo, tinali na namin ang aming mga sarili. Ang baryang mo. Matalino kayo. Pumunta kayo at humiga doon. Pagdating ng eroplano, sumurrender ka na lang. Pagbaba namin ng eroplano, agad kami. So surrender. Basta huwag lang niyo kaming hawakan. Tanggap namin anumang haba ng sentensya. Umalis na tayo. Gusto mo bang uminom ng isa? Hindi na salamat. Magandang binibini. Kung magbago ka ng isip, pwede kang bumalik dito kahit anong oras. Ilang oras pa naman ang biyahe pauwi. Kung matulog ako sa ibang lalaki, ang kasunduan sa kasal na itinakda ng aking pamilya, hindi na matutuloy. Siguro, ang isang lalaking tulad niya, ang karapat dapat na kunin ang aking pagkababae. Nagbago ka na agad ng isip. Hindi ba sabi mo gusto mo ng perpektong pagtatagpo? Sa tingin ko, magandang ideya ito. Magandang binibini. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hi. Babaeng ito. Dito ba ang interview para sa bodyguard? Ikaw pala. Oh, dating magkasintahan pala. Ilang taon lang hindi nagkita, lumaki ka na talaga ng husto. Pero yung underwire bra na suot mo, masama sa katawan yan. Mas mainam kung palitan mo na. Ikaw, tumahimik ka. Anong pakialam mo sa isusuot ko? Tama lang pala na iniwan kita noon. Naabot ko na ang posisyon na Head of Human Resources sa group. Ikaw, nag-a-apply ka palang bilang bodyguard. Binabati kita. Nasaan ang resume mo? Wala kang dalang resume. Hindi naman ba nag-ipon ka lang ng basura sa ibang bansa ng ilang taon? Sige na, sundin natin ang proseso. Ano ang nauna mong trabaho? Ano ito? Wala naman akong espesyal na karanasan. Protektahan lang ang pangulo ng ibang bansa. Pumatay ng ilang drug lord, mga ganong bagay lang. Xiao Chen, huwag mong isipin na ex-boyfriend kita. Magiging paborito kita dito. Ako ngayon ang kumakatawan sa group. Kung ganyan ka, wala akong magagawa kundi ipaalis ka na. May alam ba si Wukian na taong angkop?
Ito ba ang nobya ni second brother? Ang ganda nga. Sabay-sabay na, patayin natin siya. Mamatay ka na. Pasensya na, baliktad pala. Aray. Kung hindi lang may underwire ang bra na ito, hindi talaga sasalo ng bala. Pero huwag kang sumigaw parang pinapatay na baboy, hindi naman ito bago. Bastos ka. Hoy, tandaan mo palitan mo yon, hindi talaga malusog. Ngayon, pumasa na ba ang interview ko? Sino ka talaga? Ganyan ang galing mo. Naghahanap ka pa ng trabaho bilang bodyguard. Bago si Efeng mamatay, pinagbilihan niya akong protektahan ang kanyang pamilya. Si Efeng ay pangalawa kong kapatid at ikaw ay ang kanyang nobya, kaya sa totoo lang. Dapat kitang tawaging manugang. Sa tingin mo dapat ba akong maniwala? Hay. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hay. Bitawan mo ako. Hindi mo ba sinabi na manugang mo ako? Paano mo magagawa yon sa iyong manugang? Tigil. Aray. Ako ang nagligtas sa iyo kanina, pinagdududahan mo pa ako. Ito ay aral para sa iyo. Hay. Talagang kakaibang lason mula sa kanluran. Buti na lang ako ang nakakita, kung hindi paano ka mamamatay. Hindi mo alam. Tao, dali. Hulihin siya. Dalhin sa presinto. Hoy, teka muna. Tinutulungan kita, bakit hindi mo ito na-appreciate? Bastos ka. Sige na, gawin mo na. Tigil. Siya. Alam ko na, lumabas ka muna. Idrag palabas ang mga ito. Si Litsyumi ng pamilyang Ye, nagpapakumbaba sa hukom. Ikaw ang ina ng pangalawa kong kapatid, bakit ka luluhod sa akin? Napansin at nakilala si Xiaofeng na hukom. Swerte niya. Bilang kinatawan ng pamilyang Yi, hindi ako pwedeng hindi rumespeto sa iyo. Maari mo bang sabihin sa akin? Paano namatay si Xiaofeng? Kapatid, tibayan mo. May traitor. Ang badge na ito, galing sa mga taga-Longcheng. Kapatid, nanunumpa ako, babayaran nila ito ng dugo. Sila. Hindi ko palalampasin ang pamilya Ye, ang pangatlo. Tulungan mo akong ipagtanggol ang yaman ng pamilya Ye. Mayroon pa akong isang nobya na hindi pa napapakasalan. Dapat mong gamitin ang aking pagkakakilanlan upang pakasalan siya. Sa ganitong paan, ang mga taong nagmamasid ay mabibigyan ng takot. Pangalawang kuya, ipinapangako kong gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ang pamilya Ye, ngunit hindi pwede ang bagay na ito. Pangatlong kuya, walang legal na katayuan. Hindi mapoprotektahan. Pakiusap ng iyong kuya. Hayaan mong mapanatag ang pag-alis ng iyong kuya. Pangalawang kuya. Pumapayag ako. Pangalawang kuya. Pinili ni Xiaofeng ang landas na ito.
Ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Ngunit ang hukom, Tawagin mo na lang akong si Ocean. Xiao Tian. Maaari ba kitang pakiusapan? Maaari mo bang palitan si Xiao Feng? At tulungan si King Yue na magkaroon ng tagapagmana para sa pamilya Yi. Ito, Ngayon, wala na si Xiao Feng. Ang pamilya Zhao ay nagmamasid sa akin. Ang panganay na Zhao, si Zhao King, ay nagpahayag na pipilitin niyang pakasalan si King Yu. Kung ang pamilya Yi ay walang tagapagmana na magpapatuloy, ang mga pamilyang nag-aabang ay sasalakay. Ang yaman ng ilang henerasyon ng pamilya Yi ay hindi dapat mawala. Sa aking mga kamay, hukom, pakiusap. bago umalis si Xiao Feng, sinabi niya nga ito. Ngunit ang bagay tungkol sa pagpapatuloy ng lahi ay nakasalalay sa kagustuhan ng biyanan. Ako ang kakausap kay King Yu, basta't pumayag ka. Xiao Feng, ito ba ang huling plano na sinabi mo noon? Ay, Yi. Ayon sa nanay ko, may bodyguard na titira sa bahay. Sabi nila, gwapo siya. Ay, nga pala, hindi ba't gusto mo nang umiwas sa arranged marriage? Kung talagang gwapo yung bodyguard, bakit hindi mo siya patulugin? Pagkatapos, ang arranged marriage mo ay siguradong makakansela. Makakauwi ka na. Ikaw naman, puro ka masasamang ideya. Ano? Iniisip mo bang matagal na akong nakatira sa inyo? Gusto mo na akong paalisin, ano? Wala naman, ikaw ang asawa ng kapatid ko, ang pinakamatalik kong kaibigan. At saka napakaganda mo pa, kung sa amin katitira habang buhay. Masaya pa nga ako, Nay at Xiaolu. Tama ba, Nay? Siguro. Sa totoo lang, may naging lalaki na ako. Ano? Koto ba? Gwapo ba? Malakas ba? Sakto lang. Sisi, hindi ba sinabi ko sa'yo, may bisita tayo? Nakapayama ka pa. Ito si Xiao Tian, kaibigan ng kuya mo. Siya ang magbabantay sa pamilya natin. Kumusta kayo? Ikaw pala. Wo. Ikaw ang bagong bodyguard namin. Ang gwapo mo. Halika. Upo ka. Opo. Miss, may ano ba sa mukha ko? Wala naman. Sisi na inaantok na ako. Matutulog na muna ako. Matutulog na rin ako. Ati, anong nangyari sa'yo? Xiaolu, magtimpla ka ng tsa. Sige. Ginoong Xiao. Ang bango ng tsaa. Mabuti naman kung nagustuhan ni Ginoong Xiao. Interesting. Ang pamilya Ye, maraming nagbabantay. Pumasok sa loob ng pamilya Ye, pero hindi nagmamadali kumilos, mukhang malaki ang balak sa likod. Ma, uwi na ako. Bakit ka nandito sa bahay namin? Pinapunta ako ng biyanan mo. Ma, bakit mo siya dinala dito? Lalaki yan. Ay naku. Sige na, sige na. King Yue, hindi yan totoo. Kaibigan siya ni Xiao Feng para magbantay sa atin. Sino ang nangangailangan ng proteksyon niya? King Yue, ma, mahihilingin ako sa'yo. Ma, huwag po, ma, ano po ba yun? Sabihin niyo lang. Gagawin ko po. Gusto kong magkaroon kayo ni Cao Qian, ang magiging tagapagmana ng pamilya Ye. Ma, ano pong sinasabi niyo? Wala na si Xiao Feng. Ngayon, ang pamilya Zhao ay patuloy na sumusugod at may mga nakatagong mga banta. Hindi alam kung ilan ang nakatingin sa pamilya Yi na parang isang tabang karne. Basta't mapatunayan na may tagapagmana ang pamilya Yi. Matatag ang sitwasyon. King Yu. Nakikiusap ako sa'yo, ma ha. Ako at siya. Dapat mula noon, magkaibang tao na kami. Bakit ba ganito ang pagkakataon?
Kung papasok ka, pasok ka na. Kung hindi, matutulog na ako. Huwag kang magkunwari, tinatawag mo akong ate sa isang tabi. Sa kabilang tabi, gusto mo akong katulugin. Tiyak na labis ang iyong kasiyahan ngayon. Una, hindi ako interesado. Pangalawa, hindi lang damit, pati mga gamit sa paghuhugas ay may lason. Ang katawan ko ay puno ng amoy ng lason. Ano ang gagawin mo? Xiao Tian, nababaliw ka na. Ang lason na ito, bagang napalihim, ay madaling linisin. Kailangan lang hugasan ng tubig. Pero may damit kang nakaharang, hindi malilinis ng maayos. Ikaw ba ang maghuhubad o ako? May pagkakaiba ba? Pareho lang naman, huhubarin. Hintay ka. Ano ito? Kung hindi ko suot ang damit na ito, hindi mo ako makikilala, di ba? O kaya ang nangyari noong araw. Wala kang anumang alaala sa akin. Hindi ba't sinabi mo? Iyon lang ay isang magandang pagkikita para sa ating dalawa. Hindi tayo magkasintahan. Kahit na bago ito, hindi natin alam ang pangalan ng bawat isa. Nandito ako para maging bodyguard, protektahan ang pamilya Ye. Iyon lang. Ikaw, ang cute mo. Ano ang gagawin mo? Noong nakaraan, masyadong maikli ang oras, kaya hindi mo ako naalala. Ngayon, gagawin kong hindi mo ako malilimutan habang buhay. Ngayon, ikaw ay matatalian ko. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, sasabihin ko kay King Yun na kinain mo ang kaibigan niya. Hello, magandang umaga. Walang hiya, ang cute mo. Kagabi, nakita mo naman napilitan lang ako. Ako ang biktima at saka. Ang dapat mong isipin ay kung sino ang naglason sa'yo. Gusto ng Zhao family ang family. Gusto ni Zhao King ang akin. Habang buhay tayo, mahalaga lang tayo sa kanila. Ang lason, gawa-gawa mo lang yan, di ba? Paano kung hindi kasabwat ng Zhu family ang naglason? Mag-imbento ka pa. Iniisip mo ang asawa ng kuya mo. Hindi ka ba natatakot na bangungutin ka? Dumalaw si Yifeng sa panaginip mo. Tinapay lang, hindi ka ba nalalason? Bago mamatay si kuya, pinapangako niya na pakasalan kita. Kung hindi sa lola, hindi ko sasang-ayon. Eddie, makikipag-usap ka sa Zhao family para sa partnership. Matagal nang binabantayan tayo ni Zhao King. Delikado talaga ang pagpunta mo ngayon. Huwag kang mag-alala, kung kinakailangan, hihingi ako ng tulong sa pamilya. Mas mabuti pang mapagalitan ako ng tatay ko. Nakita ko na, walang problema. Ano sa tingin mo, may bomba ba sa sasakyan? Kailan ka sumakay? Sinong nagpahintulot sa iyo? Kailangan kitang protektahan, kaya sumunod ako. Lalaki, bumaba ka. Ano? Nasira ang preno. Parang ganun. Kahit anong apak ko sa preno, walang epekto. Ano ang gagawin natin? Mababangga tayo. Bitawan mo ako. Huwag kang kumilos. Talagang sira ang preno. Hanggang hindi tayo ligtas. Ganito lang ang pwede nating pwesto. At kailangan nating magtulungan. Aray. Handa ka na? Ipabusina ko na.
Xiao Tian, nakakainis ka. Bitawan mo ako. Ingat! May sasakyan na naman. Aray. Bitawan mo ako. Xiao Tian, ikaw. Ano ba? Kanina pa ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ko kailangan. Niligtas kita, hindi ka nagpasalamat, tapos galit ka pa sa akin. Kung ulitin mo yan, dito kita papaluin hanggang sumuko ka. Huwag. Ano ang ginagawa nila? Walang hiya ka. Ang babaeng ito, Ginoong Zhao. Naku, Kinyuy, ano to? Nagbago na ang isip mo? Pumayag ka ng pakasalan ako? Ginoong Zhao, huwag kang magbiro. Narito ako ngayon para pag-usapan ang partnership ng ating dalawang pamilya na napagkasunduan noon. Heto ang kontrata, tingnan mo. Hindi na kailangan. Young Master Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Sinabi ko na sa iyo dati, ang kontratang ito. Maliban kung pakakasalan mo ako, huwag na lang nating pag-usapan. Impossible. Ako ay asawa ng pamilya Yi, may asawa ako. Huwag mo nang ipapilitan ang mga walang kwentang bagay na yan. Patay na si Yifeng. Hindi ka pa naman napapakasal. Gusto ko talaga ang mga tulad mong hindi pa napapakasal. Young Master Zhao, impossible ito. Hindi mo man lang naayos ang suot mo. Hindi ba sinadya mong akitin ako? Nagkukunwari ka pang mahinhin. Young Master Zhao, nagkakamali ka, ito ay. Wala akong pakialam kung pagkakamali man o hindi. Huling babala ko na ito sa iyo. Ang pamilya ninyong Ye ay nasa bingit ng pagbagsak, tanging sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Magkakaroon kayo ng pag-asa. Ipagkatiwala mo ang lahat ng pamilya sa akin, at ang pamilya namin ang bahala. Ito lang ang makakapagligtas sa inyo. Dati, binibigyan pa kita ng panahon, pero ngayon, malaki rin ang pressure ko. Sige, atakihin. Young Master Zhao, ano ang ginagawa mo? Kailangan pa bang itanong? Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Ngayong araw na ito, gagawin nating katotohanan ang lahat. Young Master Zhao, bitawan mo ako. Ay, babaeng walang utang na loob. Dati, gusto pa kitang tratuhin ng maayos. Ngunit mukhang hindi na kailangan. Ngayong araw na ito, dito kita gagawin. Huwag. Ito Zhang, tulungan niyo ako. Kaibigan ng aking ama. Tito Liu. Sige, atakihin. Pigilan siya. Hubarin ang damit ng babaeng ito. Maganda ang pakiramdam ko ngayon, siya ang magiging libangan natin. Pero pagkatapos kong matapos, kayong lahat. Sunod-sunod ang tira. Siyempre naman, mabuhay ang Young Master. Susunod kami sa iyo hanggang kamatayan. Ikaw, huwag kang mag-alala pagkatapos kong matapos. Ikaw ang una. Huwag. Bitawan niyo ako. Binibining Lin, ang bantog na munting asawa ng pamilya Yi. Ang ganda-ganda mo. Huwag kang mag-alala, gagaanan ka namin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Sa harap ni Young Master Zhao, wala kang magagawa. kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka na ngayon. Pasensya na. Ako lang ang pwedeng mang-api sa aking manugang. Xiao Tian, tumigil ka. Nagagulo tayo ng malaki. Bilisan mo. Saan ka pupunta? Sugurin sila. Sedge, Lin Qinyuy, humanap ka ng lalaki. Matapang ka ha. Delikado si Zhao King. Ako na ang bahala. Huwag kang magsalita. Zhao King, ika ang unang sumira sa kasunduan.
Kanina, gusto mo pa akong hiyain sa harap ng lahat. Kaya naging ganito ang sitwasyon. Kaya hayaan mo kaming umalis. Sige, ganito na lang. Sumayaw ka ng striptease para sa akin ngayon. Pwede ko kayong payagang umalis. Yung Master Zhao, hindi nakakatawa ang biro mo. Mukha ba akong nagbibiro? Lumuhod, humingi ng tawad. Hoy! Ano ang sinabi mo? Sabi ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. Hahaha, linking you. Magaling ang lalaking hinanap mo. Naglakas loob na ipaluhod ako at humingi ng tawad. Gutom ka ba't nawala sa isip mo? Mukhang masaya ka, sige, maglaro tayo. Ano sa tingin mo? Hulaan natin kung heads o tails, kung heads. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad, pero kung tails. Hulaan ng heads o tails pa. Hula ko. Xiao Chen. Oh, tails. Ang galing. Boss. Hoy, bakit ka nakatulala? Ilapag mo na ako. Bulag ba kayo? Nasaksak ang mata ko. Hoy, pumasok sa bibig ko. Hoy, bilis, saluhin mo ako, aray. Nakakahiya talaga, dapat lang. Hoy! Marunong ka ng martial arts, eksperto ka. Sige, meron din ako. Hoy, ipatawag mo si Master Guan. Alam mo ba kung sino ang tinatawag ko? Ang modernong martial arts master, ang kanang pamilya Guan, maghintay ka ng kamatayan. Xiao Chen, habang wala pa si Master Guan, umalis ka na, harangin ko siya. Tumakbo? Makakatakbo ba kayo? Sugurin sila. Teka. Umuwi na kayo. Mahirap mabuhay. Ang kapal ng mukha. Ginoong Guan, dumating na kayo. Ito ba ang inapong Guan? Talagang, yung pinakamalakas ngayon. Yung tabak na yan, siguro 50 kilos? Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita. Manamana ito sa pamilyang Guan. Green Dragon Crescent Blade. 444 na kilos ang bigat. Noon, may utang ako sa pamilyang Zhao. Ngayon, tutulungan kita. Bayad na ito sa utang ko. Hoy, ikaw. Ikaw ba ang lalapit para mamatay? O ako ang kikilos? Xiao Tian, tumakbo na tayo. Nakakapagod tumakbo. Magpahinga na lang tayo dito. Ang tapang mo, alam mo ba, sa loob ng isang buwan, natalo ko ang lahat ng mga grupo at sekta. Walang talo. Magaling ka. Pwede kang maging kusinero sa ilalim ko. Mamamatay ka ngayon, gago. Sa mukha ni Ginoong Guan, nakikita ko ang galing. Parang nakikita ko na, nahati ka na sa maliliit na piraso. Ginoong Guan, gamitin niyo po ang tabak niyo. Sobrang kapal na mukha ng batang to. Patayin niyo po siya. Sayang, itong Green Dragon Crescent Blade ko. Ngayon, papatay ng isang walang kwentang tao. Ang daldal nyo. Kukuha pa ako ng isang baso. Ititira ko ang leg mo. Samantalahin mo. Ang kapal ng mukha. Hinahamak mo ako? Malamig na buwan, kulog at kidlat. Xiao Tian. Ito, paano ito nangyari? Ito, paano ito nangyari?
Ang dakilang mandirigma ng pamilyang Guan, ganun lang. Ha 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 ha. Akala ko ang lakas-lakas mo. Hindi ko inakala, nakatulog pa si Ginoong Guan sa pagod. Ginoong Guan, gamitin niyo po ulit ang tabak niyo. Patayin niyo siya. Sabihin niyo sa pamilyang Guan, maghanap na sila ng bagong mandirigma. Ang yabang ng batang tu, nagbobola lang yan. Ginoong Guan, gamitin niyo po ulit ang tabak niyo. Ang dakilang mandirigma. Patay na ang dakilang mandirigma. Ano? Isang patak lang ng pulang alak. Pinatay niya ang dakilang mandirigma? Ang lakas naman yan. Si Ginoong Zhao ngayon. Baka talagang matalo na. Kailan ka magsusorry? TSK. Sorry. Aminin ko, minaliit kita. Pero kahit gaano kagaling sa martial arts, tao ka lang. Sa harap ng katotohanan, wala kang laban. Lumabas ka, Dragon Lord. Kung sinabi mo lang agad, Master Zhao, hindi na to abot ng ganito. Nakita ko yung suntok mo sa Martial Master. May konting lakas ka. Ero, nagbago na ang panahon. Ngayon, kung maglalaban. Ito ang gamit. Galing. Relax lang. Sigurado ka, yung maliit na bagay na yan ang gagamitin mo sa akin. Maliit na bagay? Naniniwala ka ba, yung maliit na bagay na yan, mamaya, gagawin kang sisidlan ng bala? Dragon Lord. Patayin mo siya. Mawawala na ang hadlang sa pagkuha ko sa i-family. Pagkatapos, hati tayo sa ari-arian ng i-family. Hahaha. Tol, kung hindi mo sinaktan si Master Zhao, sa galing mo. Pwede kang maging tauhan ko, baka pa kita pagtrabahuhin. Pero dahil sinaktan mo si Master Zhao, pesensya na. Aray. Ay kamay ko. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya. Dragon Lord. Anong ginawa mo kay Dragon Lord? Wala akong kinalaman, sila ang gumawa. Hindi, di ko may paliwanag. Mababawi tayo ni Dragon Lord, takbo. Gabi na. Malapit na akong matapos sa trabaho, may itatawag ka pa ba? Bilisan mo. Hindi na ako tatawag ng iba. Aminin ko, ang galing mo talaga. Hindi takot sa bala. Ero. Hindi ka rin ba takot sa bomba? Ang galing-galing mo, di ba? Ngayon, lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ko. Kung hindi, pasabugin ko na to. At isama kayo sa langit. Anong ginagawa mo? Umatras ka! Umatras ka! Naniniwala ka ba? Napasabugin ko na to ngayon? Aray! Granada, punas ng sapatos. Sa langit. Gets mo ba? Master Chiao, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, please. Pwede kang mabuhay, may patakaran sa ating mundo. May presyo ang bawat buhay, magpresyo ka. Ganito, Master Chiao, ako at ang i-family. Ang kontratang napag-usapan,
Pipirmahan ko ngayon na. Naiintindihan ko. Ang proyektong ito, ang aming Zhao family ay hindi nakikita ng isang sentimo. Bibigay namin ng libre sa family. Sapat na para bilhin ang iyong buhay, pero kanina kinuha ko ang iyong granada at muling nailigtas ang iyong buhay. Ganon? Handa akong magdagdag ng 5 milyong puhunan. 10 milyon. Gusto ko ang kalahati ng ari-arian ng iyong Zhu family. Hindi pwede, Master Chow. Kung malaman ng tatay ko, papatayin niya ako. Sabihin mo ang safety password ng Swiss Bank ng Zhu family. Master Chow, hindi sa ayaw kong sabihin, kahit sabihin ko sa'yo. Kailangan din ng tatay ko at ako na mag-input ng sabay. Baka naman, palitan mo ng kondisyon. Password. 5 tandang bawas 3 tandang bawas 2 tandang bawas 7. Hindi, Master Chow, kailangan pa rin ng tatay ko. At ako na mag-input ng sabay. Kalahati ng safety password ng Swiss Bank, 5 tandang bawas 3 tandang bawas 2 tandang bawas 7. Salamat, Yang Master Zhu, sa 1.5 bilyong puhunan. Hindi, Master Chow. Huwag mo nang pagtawanan ako. Swiss Bank yon. 1.5 bilyong piso na ang nailabas. Paano pwedeng mangyari yon? Kahit na ang pinakamahusay na hacker sa buong mundo, hindi pwedeng gamitin ang kalahating password para makuha ang ganito kalaking halaga at ilipat ang ari-arian. Tapos na ang transaksyon, bayad na ang lahat. Master Chow, pakiusap, ibalik mo ang pera sa akin. Kung hindi, talagang papatayin ako ng tatay ko. Tara na, sister-in-law, uwi na tayo. Ma'am. Wala na. Tatay, saan mo dinala ang pera? Kung hindi ka babalik ngayon, wawakwak kita. Sister-in-law, pagod na ako, halika at masahihin mo ang balikat ko. Magaling ang teknik, medyo kulang lang sa lakas. Magkasalamat ka na lang pinapayagan kitang masahe. Ang dami mong reklamo. Aray, Anong nangyari sa'yo? kanina lang nasugatan dito. Tanggalin mo ang damit mo, tignan ko. Sister-in-law, kailan ka naging ganito ka-concerned sa akin? Dahil lang tinulungan mo ako kanina, kaya gusto kitang pasalamatan. Ang pasasalamat, hindi lang dapat sa salita. Ano pa ba ang gusto mo? Sister-in-law, Kuya Xiao, anong ginagawa ninyo? Yun, kanina may pumasok na buhangin sa mata ko. Pinapahipan ko lang. Di ba? Ate, di mo ba sinabi kanina na gagawa tayo ng mga bagay na pag-ibig? Yun. May konting trabaho pa ako sa opisina. Aalis na muna ako. Pinipilit ni Mama si at Kuya Xiao na magkaroon ng anak. Pero sobrang galing ng kondisyon ni Kuya Xiao. Siguradong maraming babae ang magkakagusto. Kailangan kong subukan ang katapatan niya para kay At. Atay, dahil lahat yan kay Xiao Chan. Nasira ang mga plano ko dahil sa kanya. Ang pera ng pamilya natin, kinuha rin niya. Honey, nawalan na ng pasensya sa atin ang nasa taas nang malaman nila ito. Anong gagawin natin ngayon? Buti na lang, may huling pagkakataon pa tayo. Nalaman na ng tumatago sa pamilya Yang. Supplier ng Yi Group, pumayag silang makipagtulungan sa atin. Paputulin ang supply na materials ni Lin Qingyu. Kapag tumigil sa produksyon si Lin Qingyu, iyon na ang araw na mapapasa atin ang Yi Group. Ayos. Tatay, anong gagawin ko? Ang pinakasiguradong paraan ay gawin maglaho si Lin Qingyu. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng seguridad ng pamilya natin. Siguraduhing patayin si Lin Qingyu at si Xiao Shan. Huwag kang mag-alala tatay, ngayong pagkakataon. Di na ako magkakamali. Heto, tikman mo ang ginawa kong stir-fried lamb kidney. Si Kuya Xiao ang may responsibilidad na protektahan tayo. Kailangan niya ng masustansyang pagkain para lumakas. Sige, ngayong gabi, sisiguraduhin kong maayos kang mapoprotektahan. Kuya Xiao, nakakapagpalakas din ito. Ako. Sa tingin ko, Kuya Xiao, napakahirap ng araw-araw na pagprotekta sa atin.
Sige, busog na ako. Maliligo na ako. Busog na rin ako. Yun! Di ako maliligo ha. Babalik lang ako sa kwarto. Para magpahinga. Ako. Ako rin. King Yue, kumusta na yon? Wala pa. Bang nangyayari? Wala pa. Dapat bilisan mo yun. Parang may kakaiba sa ugali niya. Kakaiba na lang ba? Naliligo na siya. Magandang pagkakataon ito. King Ying, bakit di ka na lang ang pumunta? Sige, lilinisin ko muna ang mga pinggan bago pumunta. Wag na. Ako na ang bahala. Mas mahalaga ang pag-aanak. Sige na. Bilisan mo. Ano, di ka na makapaghintay? Ang daming bato, hindi yan para sa'yo ng libre. Gusto kong mag-enjoy ng todo. CJ, susundan ko ang gusto mo. May darating na tao. Sisi, hindi pa ako tapos maligo. Bakit ka pumasok? Sisi. Kuya Xiao, ako. Tutulungan kitang maghilot. Kuya Xiao, ano nang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Gabi na tahimik, pumasok ka sa banyo ng lalaki. At nag-aalok pang maghilod, dapat ako ang magtanong kung ano ng balak mo. Kuya Xiao, ako. May darating na tao. Ati, bakit ka? Yemi, sige. Kaya pala lagi kang wala sa kwarto tuwing hating gabi. Ikaw naman, hindi mo naman masasabing talagang pumunta ka para maghilod, di ba? Ako. Yun, akala ko tapos ka ng maligo. Manang, kitang-kita kung sinadya mo yan. Bakit ka nagpapanggap na aksidente lang? Akala ko talaga tapos ka na. Pero 4 ang banyo sa bahay. Bakit sa akin ka pa pumunta? Nawala ng tubig sa kwarto ko. Talaga? Pumasok na sa balat ang lason, mukhang kailangan mo talaga ng tulong ko. Ano nang gagawin mo? Ikaw. Ito ang banal na hamog na inihanda ko para sa iyo, pampaganda at pampalinis ng balat. Pang-alis ng lason at pagpapadaloy ng dugo, makakaluna sa kakaibang lason mula kanluran na nasa katawan mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag, tumigil ka, Xiao Chen, tumigil ka. Huwag, Xiao Chen. Isang bastos lang talaga, malapit ng mamatay. Naghahanap pa rin ng kaligayahan. Walang nakitang kakaiba, maaring ituloy ang plano ng pagpatay bukas.
Hukom. Nakipag-alyansa ang pamilya Shaw sa E-Group para sa bagong imbensyon sa enerhiya. Inuputol ng supplier ang supply ng materials para mapilitan ang E-Group na magbayad ng malaking multa sa paglabag sa kontrata. At sa ganito'y masakop nila ang E-Group at sa paggawa ng lahat ng ito ng pamilya Shaw. Mukhang may gustong makuha sa E-Group. Sa pagiging desperado ng pamilya Zhu ang bagay na ito, baka may kinalaman sa pagkamatay ng pangalawa. Magkakaproblema talaga ang babaeng ito. Bukod pa riyan, mukhang may balak ang pamilya Shaw sa inyo at kay Miss Lin. CJ, nakuha ko na. May emergency sa opisina. Kailangan kong kumunta. Sasamahan kita. Anong balak mo? Anong balak? Bodyguard mo ako. Para protektahan ka. Lalaking nagkukunwaring bodyguard. Umalis na ang target mula sa safe house. Bitawan mo ako. 8. Kung hindi ka nasiyahan kahapon, pwede tayong magtuloy ngayon. Huwag kang tumingin ng palihim. Sino nang tumitingin? Nagpapanggap ka. Kahapon, hanggang doon na lang. Nakapigil ka pa, gusto pero takot. Anong ginagawa mo? Anong sinabi mo? Wala. Anong ginagawa mo? Ano ba? Nasa kalsada tayo. Anong iniisip mo? Zhao King, ano ba ang balak nila? Patayin tayo. Paano nila magagawa yon? Ang lakas ng loob nila. Humanda ka. Boss, tingnan mo sa ha. Nandiyan na sina Xiaochan. Baka pwede tayong bumaba at kausapin sila. Akala mo ba laruan lang ito? Patay tayo. Anong ginagawa mo? Huwag galawin. Liquid bomb yan, kailangan painitin bago gamitin. Ano? Bomba. Huwag mag-alala, hindi sasabog yan hanggat hindi nahuhulog. Walang problema. Ako ay third place sa rally dati. Umupo ng maayos. Lalaki. Itulak niyo siya sa Jiangxia Road, dead end yon. Hindi siya makakatakas. Jiangxia Road. Handa sila. Tingnan mo sa harap. Mababangga tayo. Hahaha. Salamat sa langit. Ngayon, hindi lang si Xiaochan ang mahuhuli. Patong babae, malaking panalo ito. Mababangga tayo. Idikit mo ang mga mata mo. Bakit hindi pa rin humihinto ang sasakyan? Bakit ta bumibilis? Gusto ba nilang magpakamatay?
Ano ba yan? Hoy Ginoo, kalmahan mo. Xiao-chan, maghintay ka. Hindi ka makakatakas. Sakay. Hindi ba pwedeng dahan-dahanin mo? Gusto mo ba akong mahilo? Kung gusto mong mahuli kay Zuging at mapalo araw-gabi, pwede akong magpabagal. Sandali. Hey, Mas masarap talaga ang mainit na tsaa. hindi ba sabi mo kanina, liquid bomb ito? Pasensya na. Baliktad ang hawak. Walang hiya ang lalaking ito. E-group. Kuya. Ano ba talaga ang iniwan mo dito? Kian, birthday ko ngayon. Pupunta ka ba mamaya? Liu Daffy, ilang beses na kitang sinabihan. Huwag mo akong tawaging Kian. Wala tayong relasyon noon. At wala ring magiging relasyon. Hindi kita gusto. Paano naman walang relasyon? Ikaw ang AR head. May mga tauhan ka. Ako naman, security head. May mga tauhan din ako. Paehong-paeho tayo. Magandang araw, Director Lin. Handa na ba ang meeting? Handa na. Si Ginong Lee, supplier ng raw materials, ay personal na sasali sa meeting. Sige, pupunta ako sa meeting. Hanapan mo siya ng lugar na pwedeng tumambay. Hoy, huminto ka. Hindi pinapapasok ang walang kaukulan sa igru. Ako ang personal na bodyguard ni Director Ye. Nandito kaming 4 na magkakapatid. Ligtas si Director Lin. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka na. Hoy. Ito ang kasintahan ko. Pwede na ba akong umalis? Sige, humanap ka ng sarili mong lugar na pwedeng tumambay. Maganda ang lugar na ito. Paano ka nakapasok? Lumabas ka. Kailangan kong protektahan si Linkinyo. Ito ang pinakamalapit sa meeting room. Ayaw mo bang may mangyari sa kanya? Pakawalan mo muna ako. Isang kape. Yung kagabi, sinabi mong ako ang kabit mo. Ngayon sinasaktan mo na naman ako. Wala ba akong kahihiyan? Lower. Mas mabuti na wag mong itago ng ganyan kalalim. Bakit bigla siyang naging ganyan ka-authoritarian? Boss, nakita ko talaga, yung lalaki at si ate. Pumasok sa opisina ng magkasama. Mangahas kang galawin ang babae ko. Tol, ako si Liu Defei. Ngayon ko ituturo sa'yo kung paano maging tao. Tara. Naghanap na kami sa buong gusali, bakit wala man lang bakas? Heto, cup mo. May asukal, palitan mo. Xiao Tian, huwag kang magmalabis. Mainit ang ulo ko ngayon. Huwag kang maghanap ng gulo. Kian, kanina ka pa. Anong ginagawa ninyo? Di ba halata kanina? Lalaki, bitawan mo siya. Sinong nagpahintulo sa'yo na galawin ang babae ko? Babae niya. Xiao Tian, huwag kang makamisali. Nanliligaw lang siya sa kin. Ay. Sip-sip. Lalaki, di ako sip-sip. Ako ang manliligaw ni Kian. Sino ka ba? Di ba sinabi ko na kanina, kabit ko siya? Kian, ito, anong nangyayari? Bakit ganyan na ang palasa mo?
Kian, kung papayag ka lang sa akin, at iwan mo siya, pwedeng kalimutan ko. Ang lahat ng nangyari. Liu Defi, di ako nobya mo. At wala akong pinangakuan sa'yo. Wala kang karapatang magdemanda sa akin. Kahit kabit ko siya, wala kang kinalaman. Alam ko na, tiyak na tinatakot ka ng lalaking to, mga tol. Sugurin nyo. Ayaw ko pa talagang magalit, umalis na kayo. Di ako susuko, kahit patayin mo ako. Inatakot mo pa rin. Si Kian para sumama sa'yo. Taksil! Ang sipag mo talagang sumipsip. Tingnan mo, ganyan siya katapat. Bigyan mo na kaya ng pagkakataon? Liu Defi, di niya ako tinatakot. Gusto ko ng ganitong lalaki. Mas gugustuhin ko pang maging kabit niya. Ikaw naman. Kalimutan mo na. Hindi. Pwede. Ako pa rin ang kailangan gumawa nito. Ikaw, dito ba? Anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, hanapin natin. Ang babaeng yun na si Lin Qingyu. Tapos na tayo. Huwag mo na akong buluhin. Break na tayo, Xiao Tian. Sino yan? Anong ginagawa mo sa opisina ko? Huwag mo na hanapin ang mga supplier mo. Prometheum, di ba? Ako na lang ang bahala. Paano mo nalaman? Di mo na kailangang malaman yon. Ang gusto kong malaman, sino talaga? Ang nakakailangan ng ganitong bagong enerhiya na material at bakit nyo kailangan? Ang Prometheum, mahigpit ang kontrol ng mga bansa sa ganito. Ito ang dahilan kung bakit binabalak ng zona kunin ang Ye, di ba? Di ko alam. Ang resap na ito, galing kay Lola. Ang matanda. Lenny, interesante. Ay nako, wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Si Boss Lee ay nasa isang trade fair. Kailangan kong makipagkita sa kanya agad. Kung wala tayong produkto, babagsak ang buong Yi Corporation. Ang babaeng to. Magpadala ng isang tonelada ng Prometheum sa Longchen. Kahit anong paraan. Kailangan kong makita yon ngayong araw. Sundin ang utos ng hukom. Boss Lee. Kapag nakuha na natin ang Yigru, hindi ka mawawalan. Huwag kang mag-alala, Boss Zhao. Sa buong Longcheng, sa buong Jiangnan Province, ako lang ang makakakuha ng material na to basta. Hindi ko ilalabas, ang buong Yigru ay magiging sayo. Na parang nasa bulsa mo na. Ay nako. Kapag nakuha na natin ang Yigru, tingnan natin kung paano mabubuhay si Xiao Chan. Lin Qingyu. AME. Paano ka na naman magpapanggap na malinis sa hap ko? Boss Lee. Nandito na sila. Ay, Boss Lin. Bakit ka nandito? Boss Lee, ang batch na ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng Ye. Hindi mo pwedeng patuloy na harangan ang raw materials. Magpresyo ka, kahit magkano, kaya ko. Kung hindi dahil sa buhay o kamatayan ng inyong Yi. Bakit kaya haharangan ni Boss Lee? Zhao King. Boss Lee, kayo pala. Boss Lee, talagang wala bang? May pag-asa pa bang pag-usapan? Ay naku, nahihirapan din ako. Si Boss Zhao at ang grupo nila. Pero sobrang sincero naman sila. Nangako sila sa akin. Na pagdating ng panahon, ibibigay sa akin ang kalahati ng shares ng Yi-Group. Boss Lee, nasa akin pa ang i-group ngayon. Mga hungkag na pangako lang yan. Kung pumayag ka naman, Boss Lee. Mangyayari na yan, di ba? Nga, hahaha. Alam mo ba kung magkano ang penalty?
Sapat yon para mabayaran ang buong y-group ninyo. Kaya, yung pakikipag-usap ninyo sa akin noon, para sa araw na ito lang pala. AME, kung hindi, ay, di ba malakas siyang manuntok? Ngayon, sabihin mo sa akin, may silbi pa ba yon? Ito? Boss Lina, kung gusto mong bigyan kita ng raw materials, pwede rin naman. Pero kailangan mong sumang-ayon sa dalawang maliit na kondisyon. Boss Lee, magsalita po kayo. Ang una, ikaw, Boss Lin. Tulad ng kay Boss Zhao, kailangan mong ipangako sa akin na ibibigay mo ang kalahati ng shares mo. Ang pangalawa naman, tulad din niyong Master Zhao. Gusto kong tikman ang lasa mo, yung malaberging Rina. Hahaha! Ay ko po, ang kamay ko. Nabali. Dapat talagang putulin ang ganyang pata. Na pala, lumamig na yung sa ako, painitin mo nga. Ha? Ako na lang ang mag-aayos. Nga pala, noon, sinabi mo may paraan kang makakuha ng raw materials. Totoo ba yon? Lin Qinyu, negosyong labanan ito. Nakadepende sa background, sa koneksyon. Ang elementong promethium, galing sa rare earth mines, alam mo ba? 3 lugar lang sa buong mundo ang may produksyon. Kahit si Boss Lee, ilang gramo lang ang nakukuha niya sa isang pagkakataon. Isang bugoy lang siya, saan siya kukuha? Gaano karami ang makukuha niya? 100 gramo. Gaano karami ang kailangan mo? 150 gramo. Mukhang sapat na yon. Talagang makakakuha ka. Sapat na yan para sa'yo. Boss Lin, huwag kang maniwala sa kanya. Sabihin ko na ang totoo. Ang 3 malalaking lugar na yon, nasa teritoryo ng Judge. Alam mo ba kung sino ang Judge? Kahit ang malalaking bansa tulad ng Amerika, France, at England. Kailangan niyang tingnan ang kanyang mukha upang kumilos. Makakakuha ako ng 100 gramo bawat buwan. Lahat ito ay dahil ang aking bayaw ay isang tiwaling tauhan ng hukom. Kung masira mo ang aking kamay, hindi ka makakakuha ng kahit 1 gramo. Ang tagapagluto ay itinuturing din ba na tiwaling tauhan? Ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nalaman? Ate, maglaro tayo ng isang laro. 3 beses akong magpapalakpak. Kung makakarating ang kargamento, pupunta ka sa aking kwarto ngayong gabi. Anong oras na ngayon? Bakit may ganyan ka pang iniisip? Gusto mo bang maglaro o hindi? Sage, wala kaming oras para maghintay sa inyo. Isang palakpak at dating ang kargamento. Akala mo ba hukom ka? Isang salita lang at magdedesisyon sa buhay ng tao. Ngayon, hindi lang ang mga ye ang dapat manatili. Dapat din kayong manatili. 2. Tawagin na lahat ng tao para sa akin. Gusto ko. 3. Ano ang nangyayari? Ang pinakamataas na antas ng alarma sa himpapawid. Baka naman sinasalakay tayo ng kalaban? Batas ng hukom, espesyal na paghahatid ng elemento ng J, 1 tonelada. Impossible, peki ito. Peki ang lahat ng ito. Mangyaring suriin ng iyong kamahalan, 1 tonelada. Buksan para makita ni ate ang kargamento. Ah. Totoo nga. Xiao Tian, paano mo nagawa ito? Hoy, huwag kayong magsiksikan, baka masira ang aking baso ng tubig. Hindi pa ito ibinibenta ng gramo, ayon sa balita noong nakaraang taon. 3 taong nagnegosyo ang militar ng Amerika para makabili ng 1,000 gramo. Kanina, sinabi ng tao na batas ng hukom. Anong hukom? Bakit hindi ko narinig ito? Mabuti. Ang galing mo, Xiao Tian. Ang galing mo, bodyguard. Kamahalan, naipadala na ang kargamento. Paalam. Hoy, paano kayo nakapasok? Pinayagan kami ng air traffic control ng SINA. At tumasok kami sa pamamagitan ng paghulog ng bomba mula sa eroplano. Mabuti, may bagong trabaho ako para sa'yo, halika. Opo, Sige na. ara na. Bata. Kahit hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit mo upang makipagnegosyo sa hukom.
Tapos na ang negosyo, oras na para pag-usapan ang aming bagay. Kung hindi ka kayang talunin ng negosyo, kailangan ka na lang patayin. Tao, Hoy! Ang daming perang itim na kinamkam ng pamilya Zhu nitong mga nakaraang taon, di ba? anong ginawa mo, tol? Kakarating lang ng Financial Bureau ng Amerika sa Swiss Bank para mag-investiga at mag-seize lahat ng assets natin. Ang pamilya Zhao ngayon, wala nang kahit sentimo. Wala na. Buti na lang wala akong ugali mag-ipon ng pera sa ibang bansa. May anak lang akong babae na nag-aral sa England. Sas Mariusek, kanino ka ba nakipag-away? Na-expel ang anak natin at kinansela pa ang British citizenship niya. Hindi na siya makauwi ngayon at sisingilin pa tayo ng 10 bilyon bago siya pakawalan. Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Hindi pinapayagan ng China ang dual citizenship, hindi mo ba alam? Yung asawa ng kapatid mo, katulong ba iyon ni Judge? 10 bilyon. Hindi naman ganoon kalaki yan. Ano, sapat na ba yan? Sobra-sobra na. Magagamit yan ng pamilya hanggang sa mamatay. Ay. Na pala, huwag kalimutang bayaran agad ang ransom. Walang pakundangan yung mga yon. Kung matagalan, talagang papatay nila. Ayokong may gumalaw nito. Papuntahan ko ang tao para kunin ito. Ikaw, iha? Tatay, ano na gagawin natin? Patayin natin siya. Isama mo ang lahat. Kakausapin ko agad ang taas para makutos sila ng mga nakatago. At pati yung nasa pamilya kikilos din talagang papatayin natin sila. Sige. Isama ang lahat. Sumunod kayo sa akin. Xiao Tian, may baril siya. Aray. Tol, wala kang tinamaan. Tuloy ang puto. Bumaril ka. Sumunod ka sa akin. Hindi na sila makakatakas. Sugod. Hoy. Anong ginagawa natin dito? Hindi na tayo makakatakas mamaya. Habang hindi pa sila nakakaakyat, takbo na tayo. Takbo. Huli na. Takbo na. Bakit di ka na tumatakbo? Sasama ako sa inyo. Pakawalan mo siya. Ikaw, gusto ko. Siya, gusto ko rin. Gugustuhin niyang mamatay na lang kaysa mabuhay. Sigurado ka bang mahuhuli mo ako? Huwag ka dito magpangga. Sige, kayo na. Aray. Talon, bakit hindi ka tumalon? Akala ko ba matapang ka? Bakit takot kang umatras? Kapag patay ka na, makukuha namin ang kailangan ng nasa taas. Ang bagay na gusto nila, pagkatapos. Wala nang hadlang. Anong bagay ang gusto ng nasa taas? Gusto mong malaman? Puntahan mo si Head. Sige, sa susunod na libre ako, tatanungin kita ulit. Nandito si ate ngayon, hindi maganda. Bye! Aray. AME. Ah, hahaha. Sa wakas. Hoy. Impossible. Aray.
Sia Ocean. Magsuot ka na. Lumingon ka. Nakatakas siya ulit, boss. Huwag mong kalimutan, nandiyan pa rin ang tao na inilagay na nasa taas. AME. Tama ka. Kapag kumilos ang nasa taas. Sia Ocean, wala kang takas. Na. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako nakasuot. Kung naghintay ka pa, sasalakay na sila. Puntahan natin ang Hot Spring Villa. Nandun din si Sisi. Nag-aalala ko, baka kumilos din ang Zhao family sa kanya. Lanan. Hoy, Dad, nandito na sa Longcheng ang nasa taas. Umuwi ka na agad. Iwanan na lang natin sa nakatago sa family. Sek, uwi na ko ngayon din. Umalis na tayo. Kuya Xiao, bakit kayo nandito? Sisi, nakasalubong mo ba ang mga Zhao? Wala naman. Mag-isa lang ako dito. Nga pala, ete. Gusto niyo bang sumabay? Ang sarap dito. Dito ako palagi. Baka marinig ka ng lalaki. Baka hindi maganda. Pagod na ko sa maghapon. Magpahinga na tayo ng maayos. Zhao Tian, umahon ka dito. Nasa baba pa si Sisi. Okay lang sa akin. May problema ba? Wala rin akong problema. Ate, gusto mo bang bumaba at magbabad sandali? Sobrang sarap palaga. Ang ganda ng katawan ni Kuya Xiao. Noon hindi ko nakita ng maayos. Tingnan mo kung gusto mo. Bakit patago? Ako, hindi ako. Noong naliligo ako, sabi mo magpapahid ka ng sabon sa akin. Hindi mo pa sinasabi kung ano ang gagawin mo. Paghihilot lang. Ganun ba? Sige, hilutin kita. Iyon ang kapalit noong nakaraan. Hoy, Kuya Xiao, hindi yan paghihilot. Tigilan mo na. Humiga ka, itaas mo ang puwit mo. Kuya Xiao, nandito pa si At. Tumigil ka. Kung ayaw mong mamatay, bilisan mo. Kuya Xiao, okay na ba to? Ano ang ginagawa? Ano ba ang ginagawa ninyo? Xiao Tian, ang cute mo. Ang liwanag at lapad ng ganitong salamin. Hindi ba real yan? Bilisan mo. Humiga ka rin. Impossible. Xiao Tian, ang gwapo mo. Sasabihin ko kay mama, gusto mo palang dalawa. Cute na babae. MMMM. Kainis. Emie. Ngayon, tingnan natin kung mamamatay ka.
Hindi ito tama. Ah, Okay na, umalis na sila. hindi ba pwedeng dahan-dahan lang? Kailangan malakas ang puwersa para sapat ang pagyanig para sumabog ang tubig. Okay na, Ed. Ginawa lang yan ni Kuya Xiao para protektahan tayo. Huwag mo na siyang sisihin. Para sa akin, sinadya niya yan. Kung sabi mo, edi totoo. Ikaw. Sila ba ang Zhao na hinahabol tayo? Hindi siguro, hindi ganoon kabilis ang mga Zhou. Pero alam ko na kung sino. Tara. Kasalanan mo itong lahat. Kaya ngayon masakit pa rin ako maglakad. Edi karga ko na lang kayo papasok. Sige. Ay, hindi. Baka samantalahin niya tayo. Naalala mo ako. Ay, Xiao Tian, bitawan mo ako. Xiao Tian, bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Ay, di ba pwedeng dahan-dahan lang? Eh ikaw naman ang nagpumilit na ibaba ka. TSK. Xiaolu. Ang weird, sa oras na ito si Xiaolu. Dapat nasa bahay naglilinis, nasaan na siya? Ako na. Miss Lin, ano po? Ang may tutulong ko. Puntahan mo, hanap ka ng 2 bote ng efficacent oil. Oh, sige. Pwe, manyakis talaga. Ay, ang sakit. Ginoong Xiao, ano ang ginagawa mo? Kailangan mo rin ng efficacent oil, di ba? Gusto mo, ipahid ko sa'yo. Ginoong Xiao, ako, wala naman akong sugat. Bakit ko kailangan yon? Eh. Ano ito? Ginoong Xiao, ano nang ginagawa mo? Kita mo, sabi ko sa'yo kailangan mo. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Xiao. Nahulog lang ako noong isang araw. Gagaling na yon, okay lang. Ah, ganun pala. Pero magaling ang kamay ko eh. Sigurado ka, di mo ako papahiran. Hindi na, salamat, Ginoong Xiao. Sige, sayang naman. Ginoong Xiao. Ano nang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa'yo? Hindi ba tinahan mo sila ng efficacent oil? Bakit dito ka napunta? Ay nga, nakalimutan ko, pupunta na ako. Huwag kang magkunwari, tayo lang 2 rito. Ginoong Xiao, anong pakunwari? Hindi ko maintindihan. Anong nagmamadali? Ang galing mong maging mailap na pusa. Gusto mo bang mamatay? Ang cute, papatayin kita. Ngayon pwede na tayong mag-usap ng maayos, di ba? Ano ba talaga ang hinahanap niyo? Sino ba talaga ang nasa likod nito? Sa tingin ko, sa kakayahan mo, hindi dapat makontrol ng Zhou family. Ang isang tulad mo. Wala pa ring balita? Ginoong Tsu, wala pa po. Patayin mo na lang ako. Wala akong sasabihin sa'yo. Ayos, matapang ka.
Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag sinabi ko sa kanila na lumipat ka na sa akin? Mukhang takot ka sa kanila. Sige, gawin natin ito. Huwag. Kung ganoon, magsalita ka. Napilitan lang ako. Ginamit nila ang mga magulang ko para takutin ako. Kapag nalaman nilang lumipat ako, papatayin nila ang mga magulang ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Paumanhin, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan nyo. Pero kung hindi mo sasabihin, sino ang makakaalam na lumipat ka? Para sa isang blueprint ang hinahanap nila. Ang blueprint na yun, tanging si Lolay lang ang nakakaalam. Kaya ang orihinal naming plano ay puksain lahat ng miyembro ng pamilya Yi, maliban sa matanda. Kabilang din ang Zhao family sa taong iyon. Iba ang kanilang paraan. Sakupin ang pamilya Yi. Kunin ang blueprint. Sino ba ang taong iyon? At ano ang blueprint? Hindi ko alam. Anan? Hindi, pakiusap, ala talaga akong alam. Kinokontak lang nila ako kapag may misyon. Wala na akong ibang alam. Mukhang hindi nga niya alam. Ang blueprint. Baka kaya. Hindi ko alam. Binigay sa akin ni Lola ang resap na ito. Mukhang. Hindi ordinaryo ang resipe na ito. Basta huwag kang magpadala ng mensahe. Pwede kitang. Pwede kitang ano? Pwede kitang samahan. Ngayon, pwede mo na bang kalagan ako? Ano ba ang relasyon natin ngayon? Bilang bumulang, yun lang. Ang kapal ng mukha. Kaya pala hindi malinis ang pakikitungo niya sa mga babae. Ano na ang nangyari? Nabigo ang pagpatay. Mahal, magpapadala ako ng tao sa pamilya Xiao para tulungan ka. Kung mabibigo ulit, wala nang buhay ang mga magulang mo. Hoy, bantayan ang galaw ng pamilya Zhou. May gagawin sila. Alamin kung sino ang nasa likod ng pamilya Zhou. Sage, Isa pa. Hanapin kung saan nakakulong ang mga magulang ni Zhao. Iligtas sila. Sage, Huwag kang magkakamali, ayoko lang makita. Na nababantaan ang aking bihag. Tapos tatalikuran ako. Kung talagang maliligtas mo ang mga magulang ko, sayo na ako habang buhay. Anak, ang bagay na iniwan mo. Ipagkatanggol ko ito. Sabihin mo. Ano ang iniwan ni Er? Ang nagsasalita ngayon ay ang hukom. Hukom, si Chaofeng, ay nag-iwan nga ng isang bagay. Ito ang pinaka-advanced na blueprint ng formula ng enerhiyang panggatong sa mundo ngayon. Yun ba yung bagong panggatong na pinag-aaralan ng pamilya? Hindi, simpleng bersyon lang iyon. Ang kumpletong formula ay makakapagpaunlad ng teknolohiya at industriya ng Daxia ng 20 taon ng mas maaga. 20 taon? Kuya, talagang nagtago ka ng lihim. Sabihin mo, paano ito gawin at nasaan na ngayon? Ano ang gagawin niyo dito? Pasensya na, hindi ko masasabi. Maliban na lang kung ikaw at si King Yue ang magpapatuloy ng lahi ng pamilya Ye. Nakikipagnegosasyon ka sa akin. Kung hindi matupad ang kondisyong ito, kahit mamatay ako ngayon, hindi ako magsasabi ng kahit isang salita. Masasabi ko lang sa iyo, namatay si Xiaofeng para sa Daxia. Si Erge ay aking kapatid sa dugo. Paano ko kayo sasaktan? Kung talagang namatay ka para sa Daxia, bakit mo pa ito itinago sa akin?
Parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan bilang kapatid sa dugo. Ngunit kung nagsisinungaling ang ina mo at may masamang balak, kung gayon ako, ay kailangang sumira sa aking pangako. Nagbago ang sitwasyon. Isulong ang plano. Atay. Ginamit ko ang token ni Ginoong Chu para humingi ng tulong sa tatlong pinakamahusay na mamamatay tao. Papunta pa lang. AMM. Sa likod ni Yong Chu, nakatayo ang Estados Unidos. Gamit ang token na ito, maaari mong tawagan ang pinakamataas na antas ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Kahit sino lang sa kanila ay kayang patayin ang bodyguard na iyon. Ngunit bago iyon, magpadala muna ng mensahe sa pamilya Chu. Ang kanilang prinsesa, Chu Yi, ay nasa pamilya Yi ngayon. Sabihin mo sa kanila na kunin siya pabalik. Kung hindi, baka aksidente siyang masaktan mamaya. Magiging magulo iyon. Tatawagan ko na ngayon ang pamilya Chu. Pang-inan. Gumamit ang pamilya Chao ng isang espesyal na token para mag-ipon ng mga organisasyon ng mamamatay tao sa buong mundo. Tatlong pinakamataas na antas ng mamamatay tao na ang naipon na nila, kami ay kasalukuyang. Sinisiyasat ang kanilang mga pagkakakilanlan. At pati na rin ang pinagmulan ng token na iyon. Bumili tayo nitong stocks. Tataas ng gusto ito. Impossible. Itong stock na ito, ilang buwan ko na itong pinag-aralan. Impossible itong tumaas. Sige, kung tumaas ito ng 1%. Maghubad ka ng isang damit. Paano kung hindi ito tumaas? Iray, kung hindi ito tumaas. Yung laro natin sa Chambers of Commerce. Hindi mo na kailangang tuparin yon. Ate, maglaro tayo ng isang laro. Pumapalakpak ako ng 3 beses. Kung naihatid na ang gamit, pupunta ka sa kwarto ko ngayong gabi. Anong oras na ngayon? Paano ka pa nag-isip ng mga bagay na ito? Sige. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong makita na dumoble ang presyo ng stock ng Yinshen Construction Company. Opo. Aba, tingnan mo, ito ang pinili mo mismo. Hindi mo ako masisisi. May isang tao na mawawalan na naman ng magandang pagkakataon. Ganun ba? Yemem. Paano ngayon? Impossible iyan. Itong Yinshen Construction, sarado na ito. Paano ito posibleng tumaas? Tumaas ng 1%. Yinan, huwag kang mandaya. Ito, swerte mo lang naman ito. Siguradong hindi na ito tataas pa. Tumaas na naman. Okay. Tumaas na naman. Dobling presyo na ito ngayon. Wala ka ng damit na pwedeng hubarin. Ano ang gagawin natin? Gumawa ka ba ng kalokohan? Bodyguard lang ako, wala akong kakayahan para gumawa ng kalokohan. Xiao Tian, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Natalo ka na, oras na para makuha ko ang premyo ko. Manang, ang bango-bango mo.
Lalaki, hindi ka pa rin tumitigil kahit umaga na. Hindi ba't ikaw ang sadyang nangakit sa akin? Pwe, ako ay... bakit ka bumalik? Akala ko ba? Ang mga flight nitong mga araw, gabi lang naman, di ba? King Yu, aalis na ako. Alis. Saan ka pupunta? Siyempre, uwi ako para tuparin ang kasunduan sa kasal. Sino ka? Ako si Cha Sheng, ang kanyang kuya. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Chu. Ano pang hinihintay mo? Magmadali ka, umalis na tayo. Gusto mo bang talian kita para lang umuwi? Xiao. Xiao Xian, aalis na ako. Sige, ingat sa biyahe. Paalam. Hindi. Bakit ganyan ang sinabi mo? Pamilya niya ang mag-uwi sa kanya, wala akong magagawa bilang isang bodyguard. Pamilya nila yon. Ikaw. King Yu, alam ko talaga. Alam mo lahat tuwing pumapasok ako sa kwarto niya. Narinig ko rin ang nangyari sa inyong dalawa kagabi sa kwarto. Aalis na ako. Sa'yo na siya. Sa puso mo, talagang laruan lang ba ako? Hindi man lang karapat-dapat sa isang salitang pagpigil. Alam kong hindi mo ako kayang pakawalan, nasa puso mo pa rin. May lugar ako para sa'yo, siguradong ayaw mong pakasalan ko ang iba. Tol, alam mo ba kung sino ang aming binibini? Umalis ka. Kung may utak ka, umalis ka na. Chui, talagang itinatago mo sa pamilya na may ibang lalaki ka? Kuya, ayaw kong maging kasangkapan sa pagsasama ng pamilya. Gusto kong hanapin ang sarili kong kaligayahan. Nakikiusap ako, pabayaan mo na ako. Kapag ipinanganak sa Chu, wala kang karapatang pumili, bata. Ang pamilya namin sa Chu ay isang kilalang angkan sa kabisera. Kung may utak ka, umalis ka na ng kusa. Huwag ka nang magpakita sa kanya habang buhay. Gusto mo bang bumalik? Sabi niya, ayaw niya. Pwede ka nang umalis. Ay, hindi alam ang kamatayan. Walang ititirang buhay. Apos na ba? Tapos na. Yeti. Talagang magaling sa laban, bagay maging bodyguard. Pero payo ko, magpakatalino ka. Siya ay tao ng pamilya namin sa Chu. Hindi mo siya madadala. At hindi mo kailanman may isip kung ano ang isang kilalang angkan sa kabisera. Hindi siya taga-Chu. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa mga tao sa kabisera. Palitan ng pinuno ng pamilyang Chu ng Chui. Ang taong ipakakasal sa labas, palitan ng Chu Sheng. Hahaha. Ay naku, Chu Yi, may sira ang utak niya. Alam mo ba? Ha? Sandali, sasagutin ko lang ang tawag. Talagang pinatawa mo ako. Hoy, Tio, ano ang nangyari? Chu Sheng. Nagpasya ang mga matatanda ng pamilya. Ang galing ka sa posisyon mo sa pamilya. Pamumunuan na ni Chu Yi. At saka, ikaw ang pakakasalin sa binata ng pamilyang Chu. Ikaw. Sino ka talaga? Ah, bodyguard nila. Ay naku. Bayaw, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Ganito, hindi ko na ipipili si ang posisyon ng pinuno, hindi ko na kukunin. Pakiusap, huwag mo akong ipadala para makipag-alyansa sa pamilyang Zhang. Ang lalaki sa pamilyang Zhang, parehong babae at lalaki ang gusto. Kapag pumunta ako doon, mas masahol pa sa kamatayan. Noong pinapakasal mo siya, ano ang iniisip mo?
Xiao Tian, paano mo nagawa ito? Ang galing mo talaga. Gaano ako kagaling, alam mo naman. Mamayang gabi. Bibigyan kita ng sorpresa. CJ, Ginoong Xiao. May kailangan daw ang kaibigan mong makausap ka. tara na. Hindi pwede, hindi maganda ito. Naku King Yu, sasabihin ko sa'yo. Sige, sige. Sabihin mo, anong balita? May balita mula doon. Ginamit ng pamilya Zhao ang tukoy ng taong iyon upang ipatawag ang tatlong mamamatay tao. Isang may kodigong Yingzi, isang may kodigong Guche, at isang may kodigong Langwang. Ito sina Yingzi at Guche. Misteryoso silang Wang, alang anumang impormasyon. Magaling. May premyo rin ako para sa'yo. Xiao Lu, nailigtas na kami ni Ginong Xiao. Huwag kang mag-alala. Xiao Lu, sumunod ka ng mabuti kay Ginoong Xiao. Huwag mo na kaming alalahanin. Salama. Ayoko ng pasalitang pasasalamat. Amo, Ang galing mo naman. Heto na ang malakasang sabaw. Uminom ka ng marami, marami tayong gagawin mamayang gabi. huwag kang magsalita ng ganyan. Ati, sa akin naman. Bata ka pa, kain ka ng gulay. Hindi bagay sa'yo ang malakasang sabaw. Lahat ba ay pumunta na? Ginoong Chu, pumunta na ang tatlong mamamatay tao. Si Ginoong Chu lang, ang galing talaga nitong si Xiao Tian. Magtatagumpay kaya talaga ang tatlong mamamatay tao na ito? Parang palakas sa balon. Alam mo ba kung sino ang tatlong mamamatay taong ito? Ang una, si Yingzi, ay isang dalubhasang ninja mula sa silangan. Minsan, pinatay niya ang isang emperador at ligtas na nakalayo. Ay, sira ba ang pinto? Bakit hindi ito dumikit? Mas mabuti na ito. Honey, Ano iyon? Wala, sira ang pinto. Kain na tayo. May mga taong talagang naghahanap ng problema. anong ginagawa mo? Wala, masarap lang talaga ang sabaw. Talaga? Hahanguan pa kita. Ang pangalawa, si Gichei, ay dating miyembro ng US Navy SEALs. Siya lang ang 5-star general level sniper sa buong mundo. Kayang patayin ang kalaban mula sa malayo ng napakadali. Ano ba yan? Ano na naman ang ginagawa mo? May langaw. Sige, kumain ka na lang. Tingnan natin kung paano mo kakainin ang bombang ito. Medyo nakakainis ang mga langaw ngayon . Ang pangatlo, may dugong werewolf daw mula sa Europa ang lahi. Kayang maging werewolf. Isang gabi lang, 10 bayan sa England. 3,000 tao, walang nakaligtas.
Ay, ang cute naman ng aso. Tangang babae. Noble ang lahi kong langwang. Aso raw ako, walang dapat mabuhay. Mukhang stray dog ito, kailangan namin ng bantay. Iwan mo na dito. Sige, mukhang gutom ito. Hanapan natin ng pagkain. Bigyan natin ng tirang pagkain. Kung 3 killer ang natalo, hindi ka na makakapagtago. Sa buong Gasya, tanging sa kapital lang may kapangyarihang mag-utos sa kanilang 3. Ang 4 na malalaking pamilya, Su, Chen, Sun, Song. Kung aso ka, maging mabuting aso ka na lang. Kain ka na, maliit na aso. Ako si Langwang. Paano ako kakain ng tirang buto? Kumain ka kapag sinabihan ka. Ang bait mo naman. Ginoong Chu, matagal na ang nakalipas. Wala pa ring balita mula sa kanilang 3. Baka nabigo sila. Akala mo baka tulad sila ng mga kite ng pamilyang Zhao? Hayaan ang bala. Na lumipad pa ng konti. Ginoong Chu, ilang oras nang lumilipad ang balang iyan. Gino, patay na si Yingzi at Iche. Nawawala si Langwang. Ano? Kung kayang talunin ang 3 ito, hindi ordinaryong bodyguard ito. Ginoong Chu, nasira ang base natin sa East Africa. Nailigtas ang mga magulang ni Hao Xiaolu. At paang Blackwater ang estilo. Makes sense na. Ginoong Chu, ang ibig mong sabihin. Hindi kumilos si Hao Xiaolu. Nabigo ang 3 killer. Ang Blackwater mercenary ang nagligtas sa mga magulang ni Hao Xiaolu. At may balita kamakailan na bumalik na siya sa bansa. Mukhang siya nga ang bodyguard na iyon. Hindi, Panginoon Su. Ang sinasabi ninyo ay ang pinuno ng Blackwater Mercenary Group. Judge? Ano? Ito ba ang sorpresa na sinabi mo kaninang umaga? Siyempre, hindi. Paano mo siya napapayad? Sinabi ko sa kanya, siya ang magiging boss, ako ang pangalawa. Marunong. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Nasa pugad na ng lobo ka, huli na para umalis. Ano sa palagay mo, Kinyu? Tama ba ako? Kapag tayong dalawa ang lumaban, wala siyang magagawa. Yemie, hindi ako nasa kondisyon noon. Kung hindi, siya pa ang magmamakaawa. Ah, talaga ba? Subukan natin ulit. Kuya Xiao, may sulat para sa iyo. Kuya Xiao, eti, kayo, sisi. Huwag kang magkakamali, kami ay. Kami ay ano ba yon? Sulat mo. Sisi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hoy, sisi. Talagang napakagaling ni George. 3 top class na hitman. Ay hindi pa rin kayang talunin ka. Ngunit, sa pagbalik ni George, mahil ay dahil sa pagkamatay ni Yifeng. Kung gusto mong malaman, kunin mo ang bagay na yon at tumunta sa Nanshan Manor, Pamilya Su. Lubos na gumagalang, Sulong. Pamilya Chu. Nagpapakamatay. Gusto kong malaman kung ano ito, nasaan ito. Paano ito makukuha at ano ang gagawin dito?
Sa sitwasyong ito, hindi na ako magtatago sa iyo, Judge. Ito ang formula ng bagong enerhiyang panggatong na inaral ng Academy of Sciences ng Dacia sa loob ng 30 taon. Dati, ito'y ninakaw ng mga ipinadala ng Amerika. Sa harapan, si Chauvin ay Deputy Commander ng Blackwater Mercenary Group. Ngunit sa totoo, miyembro siya ng Dragon Group ng Dacia. Binuwag niya ang diagram na ito. Ngunit hinabol siya ng mga puwersa ng Amerika. Itinago niya ang diagram na ito sa iklan. Matapos ay encrypt ang computer system. At umalis. Hanggang sa lumabas ka, saka ko lang nalaman na nagbuwis na siya ng kanyang buhay. Kaya pala hindi ko ito makita kahit halughugin ko ang buong iklan. Elder brother, sa loob ng napakaraming taon, hindi ko man lang nakilala ang tunay mong pagkatao. Bagaman si Chaufeng ay miyembro ng Dragon Group, tunay ang pagkakaibigan niya sa iyo. Kaya ko hinihingi na mag-iwan ka ng lahi para sa pamilya ye. Bago ko sabihin, una, natatakot ako na sa paghihiganti ng Amerika, maubos ang angkan ng ye. Pangalawa, hindi ko alam kung gaano kabigat ang Dacia sa puso mo. Sa harap ng malaking tuksong ito, Bakit hindi mo na lang ibigay sa Dacia? binabantayan na tayo ng Camilla Tsu at iba pang Amerikano. Hindi natin maihahatid. Kaya kailangan mo akong maging pain para may padala ito. At ngayong pupunta ako kay Xulong. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon mo. Tama. Ideya ito ni second brother, di ba? Siya ang pinakamatalino sa amin noon. Sige, bihira lang akong malinlang. Pagbigyan na natin ang gusto ni second brother. Judge. Kunin mo ito. Ano ito? Bagaman ikaw ang judge, ipinagbabawal ang mga mersenaryo sa loob ng Dacia. Mag-isa ka lang. Kunin mo ito kung sakaling wala ng ibang paraan. Baka makatulong ito para mabuhay ka sa kamay ng pamilya Tsu. Namatay si second brother para dito. Kung mawawala ito dahil lang sa takot kong mamatay. Sisigawan ako ni second brother sa langit. Isang sulong lang. Isang katatawanan. Master, samahan na kita. Hindi pa alam ni Tsulong na kasama na kita. Baka matulungan pa kita laban sa kanya. Hindi siya tanga. Noong nailigtas ang mga magulang mo, alam na niya. Kung hindi ako bumalik, tawagan mo ang numerong ito. Gagawin nila ang lahat. Para protektahan kayo ng mga kapatid ko. Young Master Chu. May isang matapang na supling ang pamilya Xu. Salamat sa papuri, Judge. Ako kasi. Matapang na talaga ako mula pagkabata. Ang matatapang, maaga ang kamatayan. Hahaha, huwag mo na akong alalahanin, Judge. Pero Judge pa rin ang Judge. Hindi mo lang winasak ang pamilya Zhao. Nakuha mo pa ang aking tauhan sa pamilya Ye. Ngayon, pati ang 3 masters ay natalo sa iyo. Walang kahirap-hirap. Honey, sinong nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay Young Master Chu? Sinong nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay Judge? Magpresyo ka, Judge. Magkano para sa formula diagram? Alam mo, hindi pera ang dahilan kung bakit ako narito. Ito ang pumatay sa iyong pangalawang kuya na si Yefeng. Bigyan mo ako ng mapa, at ikaw na ang bahala sa tao. Ang sang inalay ni Hukom, talagang kakaiba. Anong Hukom? Ganoon lang. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Patayin. Ngayon,
Samahan mo na lang ang iyong pangalawang kuya sa ibaba. Ikaw, oh, Pasensya na, tapos na ang laro. Ganito lang ang kakayahan. Mukhang sinaksak sa likuran ang pangalawang kuya. Siya ang gumawa, ikaw ang may plano. Ngayon, patay na siya, ikaw naman ang susunod. si Aoshan. Ikaw si Hukom, tama. Pero yon ay sa ibang bansa. Narito tayo sa Dacia, dito, kahit dragon, dapat umikot. Kahit tigre, dapat umupo. Patayin siya. 10 bilyon bawat isa. Hukom nga talaga si Hukom. Nahawakan niya ng mga kamay ang napakaraming baril ko. 10,000 bala. Siguro, maaari mo nang iabot ang iyong ulo ngayon. Alam ko, ang ordinaryong bala ay hindi makakasakit sa iyo. Pero, kahit gaano kalakas, tao ka pa rin. Ang mga iyon ay mga pampagana lang. Ang regalo ko sa iyo, malapit nang dumating. May natanggap na mensahe na target ka na ng missile, boss. Ang pinakabagong missile ng Amerika, kahit isa lang. Sapat na para mamatay ka ng payapa. Hindi ka ba natatakot na masabog din ang formula na dala ko? Wala akong pakialam. Sirain lang ang lahat. Basta wala sa Dacia, matutupad na rin ang misyon na ibinigay sa akin ng Amerika. Talagang napakabuting hayop ka. AMEA. Hukom. Ipapadala kita ngayon sa impyerno para magtrabaho. Ginoong Tsu, siya. Nahawakan niya. Nakita ko. Ano naman kung nahawakan niya? Ito ay remote control. Ikaw, tingnan mo kung patay na siya. Ako, akyat ah. Ginoong Chu, patay na siya, patay na. Haha. Kahit misil ay hindi ka mapatay, tao ka pa ba? Ang pagkamatay ng pangalawang kuya, dapat mong bayaran. Hahaha. Magkunwari ka pa. Hulaan ko, naabot mo na ang limitasyon ng iyong katawan. Hindi ka na makagalaw. Hindi mo magagawa. Ngayon, pinapayagan kitang mag-iwan ng ilang huling salita. Si Zen, hindi mo ako papatayin. Hindi. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Bakit ka pa ganyan kaarte? Isang tira ng barya, buhay ay parang papel. Patalo sa patas, bitay ang kapalaran. Ang husay mong hukom. Sayang lang, ngayong araw ang iyong buhay at kamatayan. Hindi ito barya ang magdedesisyon. Mamatay ka na. Huwag gumalaw, itaas ang mga kamay. Sage! Kami ay mula sa Tsulong, Bureau of Law Enforcement ng Dacia. Itaas ang mga kamay at sumuko. Umupo. Xiaoshan. Xiaoshan, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Patingin. Master, okay ka lang ba? Kuya Xiao, Okay lang, hindi niya ako kayang saktan. alam mo na pala na magdadala ako ng mga tao. Sa tingin mo, kung hindi ako kusang loob, sino ang makakapagloko sa akin? Mula ng unang hakbang ko sa Ye family. Bawat mensahe mo, alam ko lahat. Naibigay mo na ang formula sa Dacia. Ang pag-arte ko ngayon ay para lang. Mahuli ang mga taksil sa inyong pamilya, tama ba? Bakit ka pa nag-risk na pumunta? Si second brother ay hindi lang kapatid. Siya ay bayani na nag-alay ng buhay para sa lahat. Ngayong patay na siya,
Ang natitira niyang gawain, ako ang gagawa. Kung para sa kapakanan ng bansa, buhay at kamatayan ay handa. Hindi dahil sa sakuna o kapalaranayaw. Tama ang barya ko, di ba? Okay, tapos na ang misyon ko. Aalis na ako ngayon. Dito ba kayo mananatili? O sasama kayo sa akin? Sumusunod sa asawa. Hindi ba't sinabi mo, bago mamatay si Yifeng, pinakasalan mo ako? Ako ay alipin ng aking amo. Ma, gusto kong sumunod kay Kuya Chow.